Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginawa lang ng Pilipinas ang commitment nito sa Interpol kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ng Pangulo, sinunod lang ng Pilipinas ang lahat ng legal procedure kaugnay dito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Glazel Pardilla ng PTV Manila. Tuluyan ng naaresto at pinalipad sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong laban kontra ilegal na droga habang presidente noon ng bansa at pinuno ng Davao Death Squad nung alkalde pa si Duterte. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman nakipagtulungan sa ICC. 2019 nang tuluyang kumalas ang Pilipinas sa naturang hukuman, pero pinanatili nito ang bansa bilang miyembro ng International Criminal Police Organization o Interpol, kung saan humingi ng tulong ang ICC. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Teves, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga nadadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Mariinding pinabulaanan ni Pangulong Marcos ang paratang ng kampo ni Duterte na wala umanong arrest warrant, hindi na ayon sa batas at labag sa karapatang soberanya ng bansa ang paghuli sa dating presidente. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Lalong hindi raw pamumulitika at walang kaugnayan sa presidential elections ang pag-aresto kay Duterte. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So this is the evolution of his case, and this is where we end up. Batay sa lumabas na kopya ng arrest warrant, sinasabing may criminal responsibility si Duterte noong alkalde pa siya ng Davao bilang founder ng Lambada Boys at kalaunay tinawag na Davao Death Squad na binubuo umano ng mga pulis at hired killers para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal. Pinangunahan din ni Duterte bilang Pangulo ng Bansa ang drug war na layon umanong i-neutralize na ang ibig sabihin ay patayin sa operasyon ang mga sangkot sa ilegal na droga at krimen. Matatandang sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte, inilunsad ang double barrel, kampanya kontra ilegal na droga. Malaki umano ang papel niya sa pagdisenyo at pagtupad ng mga proyekto na layong tugisin ang mga lumalabag sa batas, gaya ng pag-aalok ng insentibo, promosyon sa mga pulis at pagprotekta sa kanila mula sa investigasyon at kaso. Pinagbatayan din ng ICC ang mga public statement ni Duterte na tahasang sumusuporta at naghihikayat ng pagpatay sa mga pinaghihinalaang kriminal. Base sa mga ipinasang dokumento sa prosekusyon, hindi bababa sa 19 na pinaghinalaang drug pusher
o magnanakaw ang napatay ng DDS. 24 na pinaghihinalaang kriminal naman ang namatay sa ilalim ng supervision ng law enforcement ng administrasyon ni Duterte. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.